And we want to find out also from the PNP na ano ba nangyari sa responsible gun ownership. Dahil ang pagkakalam ko, Mr. Chair, pag ikaw ay binigyan ng license to carry firearms outside of residence, dapat may psychological test yan. Dapat sinicheck yung anger management. Eh mukhang sa tingin ko, base sa mga impormasyon na nakalap natin, baka mamaya tatanin ko ang barangay nila. No? Mukhang may anger management problem. Ito si dating police na Willie Gonzales, ang dami ho niyang kaso. Hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Yung isang, ano po? Sandali, i-cut kita dyan. Gawa-gawa nila, may complaint na naman nagpa-record na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor. I don't want to listen to lies, no? Alam mo, makukontem ka dito kapag sige ka dyang insist na mga lies mo, ha? Kailan ka naging pulis? July 8, 1990 po, Your Honor. 1990? Opo. Hanggang 2016? Yes, nag-retire ka? Yes, Your Honor. So, ang haba ng panahon na yun, hanggang nakapag-retire ka, ang ranggo mo, payuan pa rin. Bakit ka hindi na-promote? Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot ang kaso kinakarap mo. Ang tanong ko lang, di ba bago makakuha ng license, bago ma-issue ng permit to carry firearms outside of residence, dapat merong neuro test yan, psychological test, lahat, drug test, kompleto. Tama po ba, General Lucas? Yes, Your Honor. Paano ho makakapasa ito si Mr. Gonzales? Una-una, sinabi na Mr. Chair, dismissed po siyang na police. Pangalawa, it seems that Mr. Gonzales, Mr. Chair, has an anger management problem, no? Ipa-flash ko lang po ito sa screen bago po magsalita si Mr. Gonzales. Sa barangay lang po nila, narami hong blatter concerning Mr. Willie Gonzales. And I have with me here summary of cases of Mr. Gonzales. Parang ano to, 10, no? Merong robbery, prostrated homicide, obstruction, perjury, robbery, prostrated homicide, grave threat, violation of PD 1866, grave coercion, and light threat. So may grave threat, may light threat. Ito pong nasa half screen po, Mr. Chair, are blatters, no, sa barangay po nila. Mukhang sa barangay nila, mukhang hindi rin maraming kaibigan si Mr. Gonzales. Siguro si Barangay Captain Calma, kayo po bang barangay kung saan nakatira si Mr. Gonzales? Magandang araw po. Barangay Captain Berelio de la Cruz ng Barangay Quirino 3A. Saan banda yan, Kap? Sa Anonas po, sa Anonas, Quezon City. Doon nakatira si Mr. Willie Gonzales? Opo. Okay. Please answer the Presidente, question of Senator J. Meron po bang mga issue? Talaga ito bang mga blatter na nakuha sa barangay? Sa inyo po yan? During my time po, way back 2018, nung naupo po ako bilang bagong barangay captain, during my time po, 3 lang po yung nakarecord sa amin. 3 lang? Opo. So yung bago ikaw, meron pang previous? Kasi 10 itong hawak ko eh. Hindi po sa akin galing. Hindi sa inyo. Pero yung mula nung naupo ka, Doon lang po ako. 3. Ano po yung mga kasong yun? Way back December 2001, ang ating pong complainant is Kagawad Raul Navera. Ang reklamo po is may tumawag po sa 911 or let's say 122 sa Quezon City. May tumatagas daw po na langis sa may Dawei Street. So agad naman pong pumunta ang ating mga kapulisan. At pagdating nga po doon, ang sinabi po ni Sir Wilfredo Gonzales ay pinagmumura niya si Kagawad Raul Navera na mga PI, bakit sila tumawag ng police. So yung kagawad mismo ang pinagmumura ni Mr. Gonzales? Ayon po sa nakasulat sa blatter. Sige. Pangalawa? Yung pangalawa naman po, ang complainant po ay si Janabel Mamarodlo sa taga Barangay Libis, Quezon City. Ang respondent po ay si Sir Willie Gonzales. Ang kwento naman po nito is, to make it short, pumarada po siya sa harapan ng HQ, headquarters ni Ma'am Kate Coseteng, para humingi ng medical assistance. Pagdating sa harap, pinuntahan daw po siya ni Sir Wilfredo Gonzales at pinalipat niya yung motor. Humingi naman siya ng pasensya, bigla na lang daw po siyang sinakal. Pati rin po yung anak niya na kasama po.
At Sino, nalaglag po sino yung sumakal? Yung anak ni Mr. Gonzales? ayon po sa nakasulat, si Sir Wilfredo po ang sumakal. Tapos nalaglag po yung cellphone ng tao. Nabasag po yung cellphone. So, dalawa sila magkasama. Ayon po Sino sa yung anak? Ayon Anak ni po. Willie Gonzales. Opo. So, sinakal siya. Opo. Okay. Yung isa naman po, February po, 2021 din po. Ang complainant po is si Perfecto Pontanilla, BPS ako po. Noong time na yon, ang respondent po is si Sir Willie Gonzales. Pagdaan daw po niya sa dao, nakita raw po niya si Sir Willie sa oras na yon at may kinakausap si Ate Banji at nagsabi sa tao na sino ang nagbumonitor ng CCTV sa barangay. Galit na patanong at may mura. At sinabi, pag natsyempuhan ko yan, patayan. Yun lang po, Your Honor. Siguro, Mr. Gonzales, tanong ko lang. Ano pong meron ba kayong anger management issue? Dahil ba ito sa frustration? Wala po kong anger management issue, Your Honor. Pero po, yung kaso nyo kasi ito, threats eh. Hawak ko po lahat yung mga gawa-gawa nilang barangay blatter. Dahil sila po barangay first kagawad, yung isang ano po, Sandali, ikat kita dyan. Gawa-gawa nila yung kwan, yung mga... hindi nga, gawa-gawa nila. May complainant naman nagpa-record na sinakal ninyo. Tapos gawa-gawa na naman ng barangay. Your Honor, gusto po ng documents po ito, Your Honor. Documents po ito. Documentary yung hawak nila So, you resolve that in other forum. Andito tayo sa issue, doon sa pagbunot mo ng baril at pagkasamo Yes, sir. para magiging safe ng Yes, sir. mga siklista, Yes, sir. motorista sa kalsada, ha? I'm sorry, Your Honor. You do not use this hearing to justify your dismissal. I'm sorry, Your Honor. I'm sorry, Your Honor. Okay. Sabi ko po, Diretso tayo. Opo. Opo, Ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo? dinismiss po ako nung May 30, 2006. Tatlo pong agency ng PNP ang nag-recommend sa akin ng dismissal, demotion of rank, etc., etc. However, meron po akong ebidensya na Ang tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss sa serbisyo. Per your knowledge. na-dismiss po ako noong 2006 2006. using June 1 decision na hindi naman po ma-authenticate. Wala ka nang, tanong ko lang kung ilang beses ka na-dismiss. Noong 2006 po. 2006. Your Honor. Tapos na-reinstate ka. Opo, Your Tapos Honor. nakapag-retire ka 2016. Opo, Your Honor. Kaya ka hindi na-promote siguro dahil katakot-takot Hindi, ang kaso kinakarap mo. Your Honor. Dami mo kaso dito. Your Honor, gusto ko sana ipakita sa inyo po ito para matulungan nyo ako. Ano? Tulungan yung pamilya ko. Bakit? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Ha? Exonerated po ako nung dinismiss po ako eh. Anyway, nandito, Mr. Gonzales, andito na Polcom. Kung justifiable talaga yan, by all means, that's your right. Sila nang bahala. Yeah, go ahead, Polcom. Mr. Chair, meron po kasi tayong desisyon. Ito po ay 2017. Doon po si Mr. Gonzales na dismissed from the service. Ito po yung kanyang pag-threat, grave threats po ito sa kanyang mga neighbors. And then, in-appeal po nila ito sa NAB. Noong pong 2021, dinenay na po yung kanilang appeal and yung MR. So, alam ko po ngayon po ay nag-appeal sila ulit sa office ng secretary. So, pending po doon. Pero po yung kanyang dismissal po noong 2017 ay denied po ng NAB yung appeal nila. Pero may sabi niya, may hawak siyang papel ng exoneration eh. Tingnan nyo yan, tingnan nyo. I think po ibang case po ito. Ibang case na naman yan. So, So, six po. kadami mong Opo. case talaga. Ang dami. Your Honor, marami po talagang ibinato sa aking kaso mula po na mag-whistleblower ako. Kaya ang pangunawa po ninyo ang hinahanap ko. Anyway, naunawaan kita. Humahanga ako sa iyo dahil nga sabi mo, nilaban mo yung kinalaban mo yung mga superior mo pagdating sa drug case. Pero hindi kita hinahangaan dito sa pagbunot mo ng baril at magkasamo ng baril. Ha? Very clear tayo dyan. Hindi kita hinahangaan doon. Mr. Chair? Yes, Pwede makasingit lang. Yung pong kaso na binabanggit, he was sa Napolcom, I just want to be clarified again. He was dismissed 2017 because of grave threats. Am I correct? Yes, sir. Bale po yung case po is for grave threats po. Ito po yung Filed by the neighbors, yung ba yung Yes. mga neighbors? 2017 po ito. yun po 2000. yung date ng decision, but the incident po occurred in
2006. You can say. 2006.